Horror Stories by Forest Secrets. Isang umaga, napansin ni Jason na naglalakad siya sa isang madilim, sa isang masikip at mahabang kalye. Hindi niya maipaliwanag kung paano siya nakarating doon o kung nasaan siya kanina lang. Wala din siyang ideya kung anong oras na. Bigla siyang kinabahan, pero ipinagpatuloy pa rin niya ang paglalakad sa mahabang eskinita ng kalyeng iyon. May nakita siyang babae na naglalakad, pasalubong sa kanyang direksyon. Nilapitan niya ito at kinausap. "Pasensya na sa abala. Nakalimutan ko kasi ang relo ko," ani Jason at tumingin sa babae. "Pwede ko bang malaman kung anong oras na?" Tumingin naman ang babae sa relo niya. Sasagot na sana siya nang bigla siyang napatingin sa lalaking nagtatanong ng oras. Nanlaki ang kanyang mga mata at bigla na lang siyang nagsisisigaw at kumaripas ng takbo. Nagtatanong naman si Jason kung bakit naging ganoon ang reaksyon ng babae. Samantalang nagtatanong lang naman siya tungkol sa oras. Umiiling na ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Nakalabas na siya sa madilim at mahabang eskinita ng kalye. Hindi naman pamilyar sa kanya iyon. Nakaramdam siya ng pagkairita sa paligid. Dahil lahat ng taong nakikita siya at nakakasalubong niya ay kung hindi tumatakbo ay nagtatago. Pakiramdam niya, yung mga taong yon ay natatakot sa kanya. Parang may mali yata sa akin, bulong niya sa sarili. Kailangan ko nang umuwi, muli niyang sagot. At pumara na nga siya ng taxi. Nang nakita siya ng driver, ay bigla-biglang pinaharurot ng mabilis ang sasakyan. Hindi na niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Gumugulo na ang kanyang isipan. Hindi niya mawari kung bakit siya kinakatakutan. Nakaramdam na siya ng hilakbot pero pilit pa rin niyang kinakalma ang kanyang sarili at nag-isip ng mabuti. Kailangan niyang kausapin ang kanyang asawa. Nais niyang tumawag sa bahay nila at magpasundo kung saan man siya naroon ngayon. Naghanap siya ng telepono at tumawag sa kanilang bahay. Pagkatunog ng 3 ring ay biglang may sumagot sa kabilang linya. Akala niya ay asawa niya ang sumagot, pero nagtataka siya na hindi pamilyar ang boses ng sumagot. "Nariyan ba si Mrs. Santos?" tanong niya. Sumagot naman ang nasa kabilang linya. "Wala po si Mrs. Santos. Nasa punerarya po," sagot ng kausap niya. "Bakit siya naroon? Sino ang namatay?" Nag-aalalang tanong ni Jason. At sumagot naman ang kausap. "Si Mr. Santos po ay namatay. Namatay po siya kagabi. Na-hold up at tinadtad ng saksak. Doon sa madilim at mahabang eskinita sa may kabilang kalye po." Sagot ng nasa kabilang linya. At hindi pala alam ni Mr. Santos na multo na lamang siya ng mga sandaling iyon. Gabi-gabi akong naglalako ng balot. Sanay na ako sa katahimikan, sa malamig na hangin at mga madidilim na kalsada. Sa 5 taon kong pagtitinda, halos kabisado ko na ang bawat kanto at mukha ng mga taga-barangay. Isang gabi, matumal ang benta ko. 10:00 na, pero kalahati pa lang ang nabebenta ko. Nagpasya akong dumaan sa pinakadulo ng barangay, isang lugar na bihira kong daanan. Nandoon kasi ang lumang bahay na nasunog noon. May sabi-sabi na may matandang babae daw
na naiwan sa loob. Matagal na yon, pero hanggang ngayon walang gustong tumira roon. Wala ring dumadaan. Tahimik ang kalsada nang marinig ko ang isang boses. "Boss, balot?" Napalingon ako. Sa itaas ng sirang bahay ay may bukas na bintana. May ilaw at may matandang babae. Nakasuot ito ng duster. Hindi ko maaninag ang mukha, pero parang nakangiti. 5 yung may sisiw, aniya. Lumapit ako at inabot ko ang balot sa bintana. Hindi ko makita ang buong katawan niya, pero ang kamay niya ay manipis, mainit at parang maabo. Nag-abot ito ng bayad sa eksaktong halaga. Wala itong kibo at napalingon ako pabalik sa kariton. Napatingin akong muli sa bintana. Wala na ang ilaw at sarado na rin ang bintana. Kinabukasan ay nasa lubong ko ang isa pang vendor. Nakwento ko yung nangyari. Sa may dulo, tanong niya. Wala nang tao ron. Matagal nang nasunog. Yung matandang nakatira doon, natagpuan pa raw na nakayakap sa ref. Ayaw iwan yung bahay kahit tinutupok na ng apoy. Hindi ako nakapagsalita at buong araw akong balisa. Pagdating ko ng gabi, nag-ikot akong muli sa ibang ruta. Iniwasan ko na ang bahay na iyon, subalit habang naglalakad ako sa kabilang kalye, may batang lalaki na lumapit sa kariton ko. Tahimik lang siya at nakatitig sa akin. Maya-maya pa ay nagsalita ito. "Kuya, hinahanap ka ni Lola." Bigla ay napakunot ang noo ko. "Sinong Lola?" tanong ko. "Yung mahilig po sa balot," ang sabi niya. At bago pa ako makapagtanong muli, tumakbo ang bata papunta sa dulo ng barangay. Doon sa bahay na wala nang dapat nakatira. Binilisan ko na ang paglalakad at nagdesisyon ng umuwi na lang. Napag-alaman ko kinabukasan nga sa isa kong kapitbahay na may apo pala ang matandang namatay sa lumang bahay na nasunog. Ito pala yung nag-iisa niyang apo. Simula nga noon ay iniwasan ko nang mapadaan sa rutang iyon, kung saan minsan nang nagpakita sa akin ang matandang nasunog ng buhay.